Kaugnay pa rin sa pagkakahalal sa bagong Santo Papa, makapanat natin live sa studio si Father Francis Lucas, Catholic Media Network President at Director po for Broadcast ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Father Francis, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Reaksyon niyo po sa bagong Santo Papa natin, si Pope Leo XIV. Ako'y masayang-masaya kasi sa una niya sinabi na siya daw ipapagpatuloy niya ang sinimula ni Pope Francis. At nakakatuwa nga, Robert, may Francis pa rin. Ano? Okay, oo. Sinasabi niya tungkol sa simbahan na ang simbahan dapat nakababa din sa ordinaryo at hindi siya yung prinsipe. Oo nga. Oo. Kung siya talagang kagaya ni Pope Francis, isang disipulo ng Panginoon. At yung kanyang Augustinian spirit ay community. At yun, ang sinasabi ng Augustinian spirit o charisma, community na sama-sama tayong pupunta sa Panginoon Diyos. So pasok na pasok ang inclusivity doon. Malaking advantage ba yung buong buhay niya bilang pare, naging bishop, naging kardinal, sa misyonaryo? Doon niya binuse, missionary ang kanyang... Sa Peru. Sa Peru. Sa Peru, oo. Kasi tamo, naging parish priests. Tapos, hindi lang parish priest, nung siya ay naging bishop na, makikita rin natin na ilang beses nga siya nakapunta sa Pilipinas. Kasi naging superior siya ng buong lahat ng Agustinian sa buong daigdig. Okay. So, dito mafe-feel niya ano ba talaga ang naging problema ng simbahan. Kaya nga sa kanyang pananaw at ang gusto niyang gawin, ipagpatuloy pa rin ang ginawa ni Pope Francis. Pero sa tingin ko lang, ang idadagdag niya dito yung clarity. Kasi paglilinaw. Paglilinaw dun sa mga maaring hindi nalinaw noong panahon ni Pope Francis. Okay. Ano na po susunod na inaasahan po natin? Yung inaugurasyon, ano pong mga pangyayaring ina-expect natin doon? Kailan po ito magaganap, Father? Hindi, agad kasi niyan, oras na siya maging tanggapin niya, yung pagiging Papa, tuloy-tuloy na yung kanyang reign. Wala nang masyadong fanfare pa yan. Okay. Tapos kinausap na niya yung mga obispo, yung mga kardinal. So, ano na lang ang next steps na iintayin natin? Halimbawa, anong gagawin niya kung encyclical? Anong gagawin niyang synod? Kasi itong mahalaga sa mga kaparian at mga kaobispuhan sa buong Pilipinas. Ako, sa tingin ko, maaaring iba, pero itutuloy niya yung synod Kaya yung synodality, in-explain din niya yan. Sabi niya yung synod, hindi lang dapat kami yung mga obispo nag-uusap o mga kardinal. Kailangan ibalik yan hanggang sa mga parokya. Parokya. Oo. So, makakagtindi nun. Ang laki ng simbahan Pangalawa, ang tingin ko dyan, dahil siyang naging in charge ng mga pare at obispo, isa siya sa mga kasama sa Sumala sa mga obispo bago i-appoint ng Banal na Papa. Kaya ang tingin ko, baka balikan niya ang pagtingin sa clergy. Okay. Sa lahat ng mga na-ordain. Kasi sabi niya, ang mga clergy, ang mga pare, mga obispo, lahat naman clergy yan, ay kinakailangang makiisa sa Banal na Papa. Sa direksyon ng pupuntahan ng Banal na Papa. Okay. Matindi yun, di ba? Okay. May mga nagsasabi, Father, na may pagkakapareho po sina Pope Francis sa Pope Leo XIV. Sa anong aspeto, nagkatrabaho ba silang dalawa? Ang nangyari nga dyan, kung tutuusin natin, kailan lang siya, 2024 lang siya naging kardinal. Noong September 30. Pero, siya rin ang naging in-appoint din to, ni Pope Francis na Pontifical Commission for Latin America. Matindi yun. Kasi pag ikaw ay naging presidente at kasapi ng Pontifical Commission ng isang lugar, ikaw mismo ang katulong ng Banal na Papa dumadama ng mga problema ng simbahan doon sa lugar na yon. So, pamilyar na rin siya. Pamilyar. 2004, bumisita ang Noy Bishop na si Pope Leo sa Cebu. At itong 2010, nagmisa pa siya sa Maynila. So, kumbaga hindi na siya ang estranghero sa Pilipinas. Marami nag-aabang sa pagbabalik ng bagong Santo Papa. Ito ba'y malaking posibilidad, Father? Na bumisita dito? Ganito nga Naka-schedule daw. Okay. Hindi ba bulado aking mga kaibigan Agustinian? Di ba? Kaya nga, palagay ko kilala rin niya
ang Pilipinas. Sa mga kongregasyon, yung Agustinian ba, ano bang, yan ba'y konserbatibo ba yan? Nabanggit mo, si Pope Leo, mahihiyain pala ito. Ito, yung the 14th, ha? Oh. Pero ang inspirasyon niya is Pope Leo the 13th. Okay. Kasi yung yan- Pope ng mga manggagawa. Yes, yung gumawa ng Rerum Novarum na pinaliwanag ang dignity ng labor Okay. at saka dapat alagaan ng mga laborers, tapos yung dignity ng tao. Kasi sinasabi niya, sa bawat trabahong gawin natin, kasama yung ating dignity dun eh. So, tapos siya rin ang nagpaliwanag ng hidwaan ng komunista at kapitalista. Sabi niya, pareho yan sala. Sabi ko, tindi. Tapos pinakita yung direksyon na sa pananaw ng simbahan. Kasi magulo rin nun eh. Kagulong-kagulo nun. So, yun ang ma-remember natin at siya rin ay makisalat na, sa mga salat na tao at mapamuhay siya sa mga mahihirap. Ayun. God bless. Maraming salamat, Father Francis Lucas, Catholic Media Network President at CBCP Director for Broadcast and Catholic Bishop Conference of the Philippines. Kaya tuwing makikita kami, Father, patawarin niyo po ako. Ako po'y makasalanan. God bless you. Ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.